Natin itong paragraph 8 na ito. Pinag-aaralan natin ang 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 26. Ngayon, ito ay pag-aaral patungkol sa the local church. At tignan natin itong paragraph 8 ng chapter 26. A particular church gathered and completely organized according to the mind of Christ consists of officers and members, and the officers appointed by Christ to be chosen and set apart by the church, so called and gathered, for the peculiar administration of ordinances and execution of power of duty, which he entrusts them with or calls them to be continued to the end of the world, are bishops or elders and deacons. At ito yung Tagalog natin na ating makikita. At ang gusto kong bigyan natin ng pansin sa pag-aaral na ito ay ito pong bibigyan natin ng pansin yung execution of power. Ngayon, last week ay tinignan natin na ang chapter 8 ay nagdiriin that Christ gives power to the church at ibinigay itong power na ito matapos sa iglesia, and then he grants power to officers, namely bishops or elders and deacons. At itong mga officers na ito, pastor, elder, matanda, obispo at mga diakono, they have specific duties in their own congregation. At ito yung nais kong bigyan ng ating pag-aaral. By the way, yung sinabi ko, yung references ko, ay ipakikita ko sa inyo. Mabigat nga lamang. Ito yung una na bago sa akin na dumating. To the Judicious and Impartial Reader, Baptist Symbolics, Volume 2, an exposition of the 1689 London Baptist Confession of Faith. At ito ay based sa pagtuturo ng mga 17th century particular Baptist. Tayo 2024. Isipin nyo kung ilang daang taon. At salamat na merong scholar na si James Renihan na nagkaroon siya ng mga access sa pagtuturo. At kuminsan ay pumupunta siya ng library para makita yung mga tinatawag na Church Minutes Book, CMB. Nababasa niya yung minutes of record ng mga particular Baptist. At yung kadalasan na nagiging reference ng Reformed Baptist ay itong 1689 Modern Exposition, at ang sumulat nito ay si Sam Waldron. Nag-iisang tao at siya ang nagbigay ng exposition ng 1689. At ito namang hawak ko ay nakalagay na a new exposition. Tingnan nyo, a new exposition of the London Baptist Confession of Faith of 1689 na si Rob Ventura, ang general editor. Ay siya nagsabi na hindi dahil sinasabi naming mali ito, kaya kami nagkaroon ng new exposition. Ang sabi niya, yung anak ko, ito pa ang ginagamit na reference. At sa kanya ay nakita nila na sa bawat henerasyon ay magkaroon ng new exposition. At ito nga yun. No? Ito nga yung kanilang ginawa. Ngayon, itong a new exposition of the London Baptist Confession of Faith ay hindi lang isang tao ang na nagkaroon ng exposition. Hindi katulad nito si Sam Waldron lang, isang tao. Pero pag tinignan natin ay katulad na sinabi ni Rob Ventura, hindi naman sinasabing mali ito. Tunayan, malaki ang naitulong ng ni Sam Waldron sa mga Reformed Baptist dahil sa kanyang exposition. Dito ay marami ang gumawa nito. Yung dating pastor na Moonwalk na si Steve Hoffmeyer ay meron siya dito.
na isang chapter. Ang ginawa ni Rob Ventura, bawat pastor ay inassign niya ng chapter. O kaya meron ng mga pastor na kilala ng Reformed Baptist at nilagay na lamang dito. Yung Tagalog na kaisa-isa na ginagamit ko, ito, yung salin ni Pastor Romy Endaya. A modern exposition, alam ko, ito yung batay sa 5th edition ni Sam Waldron. Alam niyo, itong hawak kong ito, kung di ako nagkakamali, 2nd edition to ni Sam Waldron. At itong Tagalog na sinali ni Pastor Romy ay 5th edition. At kung tayo ay medyo hirap sa English, mainam ito. Pero kung kayo ay tiga Maynila, mahirapan din kayong basahin dahil si Pastor Romy ay tiga Quezon, malalim din ang Tagalog niya. Pero ang kagandahan nun, isang text lang si Pastor Romy at pwedeng sabihin, ano ba ang pagkaintindi nyo rito? Kaya ito po yung mga references na sinabi ko sa inyo. May kabigatan lamang kasi makapal. Kaya, hindi galing sa akin o walang originality yung aking turo. Diyan, lahat yung galing na kinumpuni. At dito sa ating pag-aaral ay binigyan ko ng diin yung sa Tagalog na sinabi rito na ang isang partikular na iglesia na nagtipon at ganap na itinatag ayon sa pag-iisip ni Kristo ay binuo ng mga may katungkulan at mga kasapi. Ayan, tingnan nyo, dalawa ang church, local church, na kailangan yung officers and members. Ay binuo ng mga may katungkulan at mga kasapi at ang mga may katungkulang itinalaga ni Kristo na pipiliin at ibubukod ng iglesia na tinatawag o na tinawag called church or gathered church, tinipong ganito. Sa Tagalog, gathered church, tinipong ganito. Para sa particular na pagsasagawa ng mga ordinansa at pagtupad ng kapangyarihan. Ito ang nais kong talakayin natin, yung pagtupad ng kapangyarihan o tungkuling ipinagkatiwala sa kanila. At ngayon ay tignan natin ito. At nais kong tignan na itong execution of power na ito ay ibinigay sa mga tinatawag nating appointed men. At si Benjamin Kitch, 17th century, na particular Baptist, ay nagbigay ng detalyadong description ng kaparaanan kung paano susundin ng isang local church at ng mga pastor. In fact, patungkol ito sa, ang issue nito is in cases of discipline. Ang sabi ni Benjamin Kitch, na ang church na lokal ay dapat nagsasantabi ng isang araw sa malaking simbahan, sa malaking lokal na iglesia, isang tabi ang isang araw sa loob ng isang buwan para talakayin ang disiplina. Kung ang iglesia lokal ay maliit, ay maaring ito ay mangyari ng kada 3 buwan na tatalakayin ang paksa na ito o yung mga madidisiplina. At ang meeting na ito ay batay sa ito, yung kapangyarihan ng susi, the power of the keys, or to receive in and shut out of the congregation is committed unto the church. Anong ibig sabihin? Yung to receive in, pagtanggap ng pagiging miyembro, at yung to shut out of the congregation ay yung pagsara ng pinto at paglabas ng isang member. At ayon kay Benjamin Kitch, the political power of Christ is in the church, whereby it is exercised in the name of Christ, having all lawful rule and government within itself. Mapapansin ninyo na pati yung mga capital letters, yan ay as is na nakalagay dito,
Siguro kung bakit ganon is more on emphasis. Ang bagay na kinopya ni James Renihan. At pansinin ninyo, yan ay 1697. Kung makikita niyo yung date nung ito ay isinulat ni Benjamin Kitch ng patungkol sa the glory of a true church and its discipline displayed, pati spelling ng mga panahong yon ng 17th century Christians. Ang point nito na gusto kong makita natin ay yung judicial power of the case ay nasaan? Nasa simbahang lokal. May judicial power yung susi. Matandaan niyo yung sinabi ni Jesus kay Pablo, ibibigay ko sa inyo ang susi. Ano man ang inyong kalagan, ay siyang kakalagan. Ano inyong itali, ay siyang matatali. And this is the judicial power of the keys sa iglesia. Ngayon, yung execution ng kapangyarihang ito ay nasa mga pastor, nasa mga elder. Kaya mapapansin niyo ang mga elders, sila ang tumatanggap ng membership. No? Pero, o sila rin ang nagbibigay ng sintensya ng discipline. But this is done on behalf of the local church. Kaya kung mapapansin nyo maging sa atin, ay yung pagtanggap ay yung ministro o yung pastor ang nakatayo at siya ang nagsasabi na we welcome you, tinatanggap ka namin on behalf of Redeemed by Grace Baptist Church. At maging maliwanag na ang pastor o ministro does not act in this alone. Kahit na meron tayong tinatawag na plurality of elders, ay hindi yan ang otoridad na ang mga pastor o plurality of elders ang may kapangyarihan, but as the one duly charged with the responsibility of being the mouthpiece of the church. Kaya, ang point na gusto ko makita natin dito ay ang church does not simply express its power of discipline in the act of voting and concluding on the matter. Ito yung binasa ko kanina sa inyo, that the power of Christ is exerted as committed to them by the hands of the elders is in the church appears to me from Matthew 18. If he will not hear the church, it is not said, if he will not hear the elder or elders, as also that of the apostles in directing the church to cast out insensuous person, he doth not give this counsel to the elder or elders of the church, but to the church. So he commands the church to withdraw from every brother that walks disorderly. Yan, yung petsa pa rin ay 1697. At ang point ay makita natin na dapat ay merong judicial sentence na ipapasa. At ang judicial sentence na yan ay church ang siyang nag-decide. And tungkulin ng elder o ng pastor ay to execute the power. At ito ang isang mabigat pagdating dito sa puntong to. Ayon kay Benjamin Kitch, and kinote niya that ang sentence na yan at yung pronouncement na yan is by the authority of Christ committed unto me as the pastor of this church. Yun yung sinasabi ni Benjamin Kitch, if you are a pastor, tungkulin mong ikaw ang mag-execute ng church decision. Ang point na gusto kong makita natin dito is that Christ appointed pastors in churches to exercise power.
At ito ang dapat na mangyari. This is how it was enacted nung panahon nilang yon. Paano naman ang mga diakono? Deacons also were to execute power and duty, though their task was primarily focused on benevolence or the care of the poor. Ngayon, si Nehemiah Cox, sa kanyang sermon, ngayon, marahil nakikita niyo yung Petit France. Yan ay isang local church. At yan ay particular Baptist church. At dyan ay maraming mga minutes of record. Well, nung nagbigay si Nehemiah Cox ng kanyang sermon patungkol sa ordination, at ang sinabi niya, deacons had one primarily responsibility, the relief of the poor. Ngayon, si Benjamin Kitch ay nagbigay ng expansion ng pagdadagdag sa ministeryo at responsibilidad ng diakono. Kay Cox, ang sabi niya ay nakafocus lamang ang diakono sa pagtulong sa mga mahihirap. And by the way, pag sinabing pagtulong sa mga mahihirap, hindi ito lahat ng mahihirap. Nakafocus ito, mahihirap sa lokal na iglesia. At yung mahihirap sa labas ng iglesia, meron ding tulong na binibigay. Pero ang inuuna ay yung household of faith. Okay? So pag nababasa natin sa ating confession yung sinasabi natin na relief of the poor sa loob ng lokal na iglesia. Ibig sabihin, mga miyembro ng isang lokal na iglesia na mahihirap. Si Benjamin Kitch ay in-expand ito na trabaho ng diakono at kanyang sinabi, the work of deacons is to serve tables. At namely, or which as follows, to see to provide for the Lord's table, and then the minister's table, at saka the poor's table. Tatlo ang naging tungkulin ayon kay Benjamin Kitch ng ministeryo ng mga diakono noong 17th century. Kaya pag sinabi nating tungkulin ng mga diakono na sila ay maglingkod to serve tables, inuna ni Benjamin Kitch that they furnish the elements for the observance of the Lord's Supper. Ang mga diakono ang siya nangangasiwa ng bread and wine, ng preparations, at pag-aayos nito kapag mayroong Lord's Supper. At ang diakono rin ay mayroong tungkulin, in fact, ang ginamit na term dito ni Benjamin Kitch is to canvass the membership. Ano yung sabihin to canvass the membership? Kausapin ng mga miyembro to ensure that all members contribute to the financial support of the ministry. At pangatlo, to ensure that each member do give weekly to the poor, and especially yung mga aged widows, as the Lord has blessed them, so that no one is neglected. At dito sa puntong yan, ay, alam nyo, minsan, naisip ba natin kung bakit tungkulin ng diakon na kausapin yung mga miyembro, lalo na yung may mga trabaho, na nagbibigay ba tayo ng suporta sa iglesia? At ini-encourage. Kasi ang Baptist ay non-conformist. Ang England noon ay under ng Church of England, at kapag ka ang church ay nakarehistro sa Church of England, at ang head ng church sa England, katulad nitong
naranasan ng mga Puritans. Kaya dalawa ang Puritans. Merong Puritans na conformist na nagpapasakop sa king o sa reyna under ng Church of England. May suporta yon. Ang sweldo ng mga pastor ay galing sa Estado, galing sa England. Yung non-conformist, ito yung mga hindi kinikilala at kumikilala na ang hari o ang reyna ang ulo ng iglesia, kundi si Kristo ang ulo ng iglesia. Walang suporta yon. Hindi sinusuportahan ng Estado. Nakita nyo na ang mga Baptist noon pa man ay hindi lamang sila non-conformist, kundi sila rin ay nakakaranas ng pagtuligsa o persecution dahil ayaw nilang kilalanin ang pamantayan at pamamaraan ng hari at reyna. Ang Church of England ay ang Anglican Church. Kaya kung ikaw yung ministro ng under ng Church of England, hindi mo nga pwedeng banggain yung hari, di ba? Hindi mo pwedeng banggain yung reyna kung mali yung kanilang moral na pamumuhay dahil yung sweldo mo nanggagaling doon. Ang Baptist ay iba. Kaya para masustentuhan ang mga pastor, ang diakono ang siyang umiikot at kinakausap dahil lahat naman tayo ay kumakain at lahat tayo may kabuhayan. Ang pag-aambag at pagbibigay ay tungkulin yan ng member ng isang lokal na iglesia. And so, ito yung point na makita natin ng tinatawag natin na execution of power. Si Nehemiah Cox ay doon lamang sa mga mahihirap, pero si Benjamin Keach ay kasama ron yung mahihirap, pastor o funding for the ministry. At yan ay yung pang-isa, yung mga widows, yung mga naging balo na. Okay? Ngayon, dako tayo sa paragraph 9 ng chapter 26. The way appointed by Christ for the calling of any person fitted and gifted by the Holy Spirit unto the office of bishop or elder in a church is that he be chosen thereunto by the common suffrage of the church itself, and solemnly set apart by fasting and prayer with imposition of hands of the eldership of the church. If there be any before constituted therein, and of a deacon, that he be chosen by the like suffrage, and set apart by prayer, and the like imposition of hands. Ang paraang itinalaga ni Kristo para sa pagtawag ng sinumang tao na pinaging dapat at binigyang kaloob ng banal na Espiritu para sa katungkulan ng obispo o matanda sa iglesia ay yaong siya ay pipiliin sa pamamagitan ng pangkalahatang ayon at paghalal. Yun yung suffrage, yung paghalal ng iglesia mismo at taimtim na pagbubukod sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin kasama ng pagpapatong ng mga kamay ng mga matatanda ng iglesia kung mayroon ng naunang mga nanunungkulan doon at tungkol sa diakono, siya rin ay pipiliin sa pamamagitan ng gayunding pagbobotohan at ibubukod sa pamamagitan ng panalangin at gayunding pagpapatong ng kamay. Unahin natin itong tinatawag na the way appointed by Christ o yung paraang itinalaga ni Kristo. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ngayon, mapapansin ninyo na walang ibang procedure kung hindi sundin ang banal na kasulatan. At kung sino man ang napupusuan o nakikita, no? Mas maganda pa siguro yung nakikita. Kung sino man yung nakikita nila na ito ay itinatalaga ni Kristo para sa pagtawag o para sa pagiging pastor o kaya ng pagiging diakono, yan ay nanggaling sa Panginoong Jesucristo. Ang ilalagay sa
tungkulin na maging pastor at diakono ay ayon sa salita ng Panginoong Hesus. Bakit? Dahil si Jesus ang ulo ng iglesia. At dahil siya ang ulo ng iglesia, siya ang Panginoon ng iglesia, ay dapat lamang na siya ang masunod. So mayroong procedural na hakbang at gawain. Unang-una, na makita natin that those to be set aside as officers must be fitted and gifted by the Holy Spirit. Ngayon, dahil itong church ministry ay tinatawag nating spiritual business, yung nasa katungkulan or its practitioners must demonstrate themselves that they are fitted. Ang ibig sabihin nito ay nakikita na yung biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. And also, they are gifted na meron na silang abilidad to serve Christ and His people. Nakita ninyo to, those to be set aside as officers must be fitted and gifted by the Holy Spirit. Si Hansard Knowles ay mayroong ganitong sinabi at sabi ko nga, yan ay ang mga 17th century preachers and pastors ng particular Baptist. At ito ang kanyang description doon sa mga magkwa-qualify sa tungkulin ng pastor at diakono. At ang kanyang ginamit na phrase ay fit materials. Yun yung word na ginamit sa confession, fitted. At ang kanyang sinabi ay, yung terminology ni Hansard Knowles dito, as that those who are chosen must be grave. Alam nyo, this is an old English. Yan ay kagalang-galang, dignified, no? Hindi yung pag nasa pulpito ang dating comedian, no? Nandun makikita mo yung kanyang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, dignified, grave, holy, wise, at tingnan nyo, and experienced believers. Ang gusto makita natin dito ay, if Christ has given a man to the church, kung itong taong ito ang binigyan ng Diyos ng pagtawag, alam niyo, ang Diyos din ang siyang mag-e-equip sa taong ito. Alam niyo, minsan, ang bawa sa atin, ay meron na tayo nakikita na may calling sa ministry, at pero hindi pa ganoon ka-refine yung pagtawag. Pero pag binigyan natin siya ng panahon at inalaw natin ang tumakbo ang panahon, minsan magugulat tayo kung papaano lumago at nakita ang pagbabago nitong taong ito na inihahanda sa ministeryo. It was because ang Diyos ang nag-provide sa lalaking ito ng mga necessities to serve in the position through the work of the Holy Spirit. Kung talagang siya ay tinatawag ng Panginoon, ang Panginoon din ang siyang mag-nourish dito at mag-e-equip dito. Kaya tama lang naman na makita natin, the head nourishes the body. Ang head si Kristo, at si Kristo ang siyang magbibigay ng nourishment, ng pag-aalaga, ng kalinga, hanggang sa siya ay maging equipped. Kaya nga sinasabi natin kuminsan ay hindi naman, alam mo, ang mga pastor ay, kung sisilipin natin sa microscope, makikitaan natin ng mga kamalian at kapintasan at kahinaan. Ang paliwanag ay hindi pa tapos ang banal na Espiritu sa akin. Lalo na kung ang kanyang ministeryo ay hinahanda siya ng Panginoon for 30 years, 40 years, 50 years. At habang
naroon siya sa ministeryo, ay naroon ang paghubog sa kanya ng Panginoon. Ang mahalaga ay makita ng church na siya ay inihahanda ng Panginoon sa opisinang iyon. Kung siya ay inihahanda sa pagiging pastor o kung siya ay inihahanda sa pagiging diakono. Ngayon, tingnan din natin yung sinabi kanina sa paragraph 9 about the common suffrage of the church. Sa Tagalog, paghalal. Pag narinig kasi natin yung paghalal, wag nating i-pattern yung church na pagbobotohan natin. Kanina nabasa rin natin pagbobotohan. Katulad ng pagbobotohan kapag may election tayo. Alam niyo, mga presidente, 3 presidente. Meron 3 presidente. Meron 3 nagnanais na maging presidente. Mga pagkatapos alam niyo naman sa eleksyon, pag kampanya pa lang, siraan yan. Diba? At kuha ng puso ng mga tao at damdamin. Hindi dapat ganito ang church. No, hindi yung ganung pattern na merong 3 o kaya 2 at pagkatapos ang gusto ng 2 ay kumuha ng maraming boto. At kaya nga minsan, kaya kita yung mga politiko natin, di ba? Kahit na hindi naman nagbabahay-bahayan dahil sa election lang, sa campaign, napipilitang magbahay-bahay. Napipilitang makipag-handshake sa mga tao, pero yung alalay niya, may alcohol kagad. Dahil, wala, pakita lang yun hindi ganito ang ipinakikita sa atin na uri ng pagpili, na para bang may kompetensya yung 2 kandidato. Unang-una, dahil wala naman tayo makikita na scriptural instance na mayroong 2 na nagkokompetensya para sila ay kumuha ng boto at sila ay ma-elect sa pagiging pastor o kaya ay sa pagiging diakono ng iglesia. We have no biblical right before Christ to vote whomever we please. Okay? Hindi yung kasi kung nakikita natin kung sino lang yung napupusuan ng church, kundi we have a duty to vote for the one Christ is giving as a gift to His church. Yun ang dapat natitignan natin. Sino ba yung itinatayo ng Panginoon na siyang iniririgalo niya at ibinibigay niya sa lokal na iglesia? Kaya nga, sinasabi natin, no one may be appointed to any office in the church without the consent of the church itself. O yun yung tinatawag nating the common suffrage of the church, yung paghalal ng iglesia. Pero ang paghalal ay hindi yung katulad ng halalan natin, diba, na sa politika, kundi ang ating inihahalal ay maliwanag na nakikita na sa kanya na siya ay fitted, na siya ay ang angkop and gifted ng banal na espiritu para paglingkuran ang kawan ng Panginoon. Makikita natin ito sa mga talatang ito. Halimbawa, yung sa Acts chapter 6, yung pagpili ng diakono. Samahan nyo nga ako, tignan nga natin saglit itong Gawa, Kapitulo 6. Sa verse 1, ng mga araw ngang ito, nang dumarami ang bilang ng mga alagad, nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo, sapagkat ang kanilang mga babaeng balo ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi. Sorry, yung Helenista malayo sa kusina. Kaya nabibigyan ng maraming pagkain yung mga kababayan, yung mga kababayang mga Hudyo. At dahil dito,
Pare-pareho naman tayo mga mananampalataya. Di ba? Wala nang Hudyo, wala nang Hentil. Well, hindi pa ganong maliwanag sa kanila to nung araw. Dadating pa si Apostol Pablo para maituro ito. Pero nagkaroon ng problema, kaya tinawag, verse 2 ng 12, ang buong kapulungan ng mga alagad, ang church. At sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng spirito at ng karunungan na aming maitalaga sa tungkuling ito. Samantalang kami, bilang aming bahagi, ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. Nasiyahan ang buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila si Esteban, lalaking puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, kasama sila Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na isang naging Hudyo na taga Antioquia. Kanilang pinaharap sila sa mga apostol at sila'y ipinanalangin at ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanila. Ngayon, batay dito sa nakikita natin ay meron tayong makikita na ganito ang nangyari ng pagpili ng 7 kalalakihan na ang naging tungkulin ay yung mga tungkuling diakono. Kaya nga sabi ni Nehemiah Cox, sa kanya ay ang naging tungkulin nito ay para walang nangangailangan nakasama sa lokal na iglesia, para lahat ay nabibigyan ng karampatang tulong. But take note of this, that it shows that the authority of the church ay pati sa pagpili. It extends to the selection ng mga diakono. Paano naman sa mga pastor? Dito sa Acts 14, tignan din natin ito. Talatang 23, ay ganito ang sinasabi, nang makapagtalaga na sila ng mga matatanda, ito yung mga elders o mga pastor para sa kanila sa bawat iglesia. Natandaan ninyo yung sinabi ko na sa New Testament makikita natin ang talagang pattern ay plurality of elders. Natalakay natin last week ito, no? Hindi yung sole or single pastor, kundi merong wisdom talaga kapag ang pastor ay may kasama, nakapantay. Alam niyo bakit? Yun ang aawat sa pastor eh. Kung minsan, hindi maawat ng diakono ang pastor. Alam niyo ibig sabihin? Kahit paano kasi merong parang may isa pang hakbang o 2 hakbang. Pero kung co-elder, habang yung isang pastor ay nasa labas ng bansa o nasa probinsya, meron pa ring elder. O kaya kapag merong mga issues sa church, merong mga kapwa elder na magche-check and balance kaysa sa isipan lang ng isang pastor. Kaya nakita natin yung goal ng New Testament, plurality and equality of elders. Ngayon, dito, nang makapagtalaga na sila ng mga ng matatanda para sa kanila, sa bawat iglesia, matapos manalangin na may pag-aayuno ay kanilang ipinagtagubilin sila sa Panginoon at na kanilang sinampalatayanan. Ano ang gusto kong makita natin dito? Well, ang English word dito ay appointed. Okay, ginamit dito makapagtalaga. And when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed. Ngayon, ang Greek ng appointed ay ang original na kahulugan nito ay ang ibang salin ay pagboto at ang paghalal sa Tagalog, okay, is by stretching out the hand. Stretching out the hand. Sino in favor? So, yun yung appointed na ginamit sa Acts 14 verse 23 na usage ng Greek word.
At dahil ang sumulat nito ay si Lucas, ang Aklat ng Gawa, Luke may have used this to suggest the common suffrage of the church, ang paghalal. Kayo ba'y sumasang-ayon na ang taong ito ay maitalagang inyong pastor o kaya inyong diakono? Napapansin natin na ito ang otoridad ng iglesia lokal. Kahit na sabihin natin na ito ay mga, ang tawag doon, mga bata pa sa pananampalataya. At kung naroon na ang membership, at para ito ay maging isang tinatawag nating organized New Testament church, meron na lang kulang officers. At sino ang mamimili ng officers? Ayun. Tandaan nyo, hindi ang mga pastor sa labas ng iglesia, kundi ang miyembro ng lokal na iglesia. Kuminsan, lalo na kapag, halimbawa, galing ito sa charismatic church at nagkaroon na ng covenant at tipan, minsan may mga iba na nag-aagam-agam na hahayaan na lang ba natin sila na mamili? O matapos na maturuan ng requirements, pinag-aaralan na natin yan, ay hahayaan na ba natin sila o babantayan? Of course, tama yung babantayan. Pero minsan may mga ibang pastor sa iglesia, gusto nila silang namimili ng mga officers sa iglesia. Mali yun. Dahil si Kristo ang ulo ng lokal na iglesia at ang tungkulin para sila ay mamili ng officers ay yung mga miyembro ng lokal na iglesyang yan. Ayan, bakit mayroong ganung tayong pagtitiwala na hahayaan natin na yung mismong kasapi o kaanib o member ng lokal na iglesia ang mayroong ganitong otoridad? Si Pedro, sa 1 Peter chapter 2, verse 5, ay merong ganitong sinabi. Ito ay patungkol sa mga Christians, no? Ang sabi niya, tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang spiritual na bahay, tungo sa banal na pagkapari, upang mag-alay ng mga spiritual na handog na kasiya-siya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Alam mo ang tawag sa bawat isang Kristiyano? Royal priesthood. Kahit ikaw ay bagong mananampalataya. Kaya nga sa verse 9 ng 1 Peter chapter 2, ang sabi ni Pedro, ngunit kayo ay isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. May pagkakataon at panahon na, halimbawa, isang lokal tayong iglesia, tayo ay nagsugo at nagpalabas ng isang kapatid natin na naging misyonero at nagsimula ng gawain at pagkatapos ay nabuo at mayroong bunga itong ating kapatid na ito at nakita natin na mayroon ng sapat na mga dumadalo at naturuan natin sila, naturuan ng misyonero, naturuan din natin at para bang kuminsan ay sa loob ng 1 taon, 2 taon, pwede na ba sila maging church? Kung nandun na lahat ang tamang mga ebidensya ng ayon sa salita ng Diyos, ay hindi nakabatay ito kung sila ay kailan lamang naitayo. Alam niyo bakit? Dahil si Kristo ang ulo. Kapag yung iglesyang yon ay naitanim at nagsimula. Kuminsan, ayaw nating bitawan at ayaw nating pagkatiwala sa Panginoon. Maganda yung sinabi ni Apostol Pablo sa Corinto, nag-aaway-away kayo. Ang iba, ang inyong bida si Pedro, ang iba si Apollos,
ang iba ay ako. Sabi siguro ni Pablo, salamat at may para kay Kristo. Ang sabi niya, I planted, Walos watered, ang Diyos ang nagpapalago. Diba? God makes the increase. So, ang point dito ay, tingnan ninyo yung apostolic pattern. Si Apostol Pedro ay pumupunta sa mga lugar-lugar at pagkatapos ay bago siya lumipat sa ibang bayan, kung na-establish ang gawain, ay merong tinatalagang mga pastor at pagkatapos ay si Pablo ay lilipat sa ibang bayan. And why are the members given this authority? Na mamili sila ng kanilang magiging mga pastor. Yun nga sinabi ni Pedro. Dahil kayo ay isang maharlikang pagkapari. At kung ang isang mananampalataya na member ng isang lokal na iglesia ay maharlikang pagkapari, makikita nila kung sino ang inihahanda ng Panginoon, tinawag ng Panginoon para kung sino ang magiging pastor at diakono sa iglesia. Tulad ng nakita natin sa Acts chapter 6. Bagong-bago pa lamang ang iglesia, ang namili na maging diakono ay ang kongregasyon. And so, it is an indication kung bakit mayroong permission to recognize and consent to the leadership given by its head. Ganito lang aking pagtuturo muna. Meron kayong katanungan? Masarap ka po may tanong. Yes. Okay. Paano, Pastor, yung mga, let's say, mga outreach pa lamang, wala pa silang covenant membership? Ibig sabihin ba nito ay wala pa silang otoridad to do such? Katulad nung sa pagboto, yung dun sa authority ng local church. Oo, ang ating pundasyon dito, kung matatandaan nyo doon sa may previous paragraph, ay dapat sila ay complete church. I mean, binubuo sila ng members and officers. Ngayon, kung ito ay send out ng isang lokal na iglesia, nandun pa rin ang suporta ng iglesia ang pinanggalingan nitong nagsimula ng gawain at pagbabantay. At hanggang sa ang mga nandoon ay napatunayan at nakitaan talagang mga mananampalataya na sila. At pwede na silang magtipan na bilang isang iglesia. Pero pwedeng maging iglesia lokal, kung natatandaan niyo yung ating previous lecture, pwedeng maging isang iglesia lokal, pero kung wala pang mga elders or officers, incomplete. Kaya para maging kompleto, ay dapat ito ay mayroong officers, meaning elders and deacon, at saka ng members. Kaya kung sinabi mo paano yon, ang tungkulin ng sinugo ay turuan itong mga naroon, tiyakin na naintindihan nila ang ebanghelyo at maging maliwanag sa kanila ang kanilang patutuo at pananampalataya kay Kristo at maaring sa tulong ng pinanggalingan niyang iglesia lokal ay makatulong ito. Mabautismohan sila sa tubig at pagkatapos ay mag-form o mag-constitute silang isang lokal na iglesia. Pagtapos nun, ang practice sa Reformed Baptist ay ang unang mangyayari ay magtitipan ang mga miyembro na sila ay magiging kabilang sa lugar na yan, ng lokal na iglesyang yan. Bilang isang lokal na iglesia, kung minsan may pangalan na yun, pagkatapos ng kanilang tipan, ay doon gagawa sila ng paghalal. At yung paghalal na yung kadalasan ay yung nagsimula ng gawain doon at kanilang ihahalal o kaya kikilalanin na siyang magiging pastor. Kaya
kapag ito ay nasa prosesong ganon, ay tinitiyak na sila ay susuporta. Naalala ko yung huli lamang na constitute na local church sa Rodriguez, Rizal. Sa kanila ay hindi pagtaas ng kamay, secret ballot yung ginawa eh. At nung nahalal at lahat ay bumoto na si Mon Mendoza ang kanilang kikilalaning pastor. Ang hindi lamang isang sabi ni Pastor Ismael sa kanila na magpapasakop kayo, gagalangin nyo, kikilalanin ninyo si Mon Mendoza ay inyong pastor. Pero meron siya isang tanong. At sisikapin niyong buhayin si Pastor Mon at ang kanyang pamilya. Ang ibig sabihin ay merong commitment ng members ay merong monetary or financial commitment. Alam ko mahagip ata ito ni ay mamaya. Kasama ba yan? Malamang. Anyway, antayin ko muna yung kanyang sermon mamayang hapon. Kaya hininto ko na muna doon sa part na yon. Dahil ang susunod ay ang chapter 10 o paragraph 10 ay may karugtong yun doon. Okay, may question pa? May paglilinaw pa ba? Dagdag ko lang sa sinabi ni Pastor. Yung sa ni Brother Manny, Deacon Manny, ang parating nire-refer ko pagka ganun, Titus 1:5, that a church can exist even without officers and deacons. And yet, it's not fully organized tulad ng sinabi mo, Pastor. Titus 1:5. Oo, ang ginamit na terminology ng Sam Waldron hindi kompleto. Okay naman, naging maliwanag sa atin yung pagboto kasi ginamit sa Tagalog halal o pagboto. Eh hindi ito katulad ng national election o kaya yung local na election na may kampanya. Maliwanag na siya ay talagang kitang-kita sa kanya yung gifting at saka yung that he is a fitted material para sa ministeryo. Yung pagpatong ng kamay, wala tayong mababasa excuse me, ng ordination. Okay, wala tayong nakikitang ordination, pero yung pagpatong ng kamay ay ang kahulugan noon ay pagtatalaga sa ministeryo. And speaking of ordination, by the way, ay ang Baptist ay hindi nagpe-permit ng tinatawag na notions of permanent or universal ordination. Okay? Pag nakita natin, nasan yung word ng ordination? Yung imposition of hands or yung laying on of hands by itself ay ang pag-oordina. At inutusan din ni Pablo si Timoteo, huwag kang basta-basta patong ng kamay. Di ba? Bakit huwag kang basta-basta magpapatong ng kamay? Ang point ay, tiyakin muna kung itong maordinahan o mapapatungan ng kamay ay naroon yung talagang siya ay inihanda ng Espiritu Santo para sa tungkulin na yan, na pagiging pastor o kaya ng pagiging diakono. Si Pablo ang nagpatong ng kamay kay Timoteo. Nakita natin, yung church sa Antioch, sila ang nagpatong ng kamay. Sa church ng Antioch, ang binanggit doon, mga propeta at mga guro ang nagpatong ng kamay kay Bernabe at kay Pablo. Okay, so nandoon yung pattern na makita natin. Yung apostles ang nagpatong ng kamay sa 7 lalaking diakono. Yan ay pagtatalaga ng kanilang
ah, opisina o ng kanilang tungkulin bilang mga ministro or officers ng local church. Kung may tanong pa? Ano lang, dagdag lang din siguro, Pastor, nung dun po sa isang outreach na nagkaroon pa kami ng fellowship last time. Yung pong outreach na yon ay, kaya pala, nabanggit nyo kayo na, Pastor. Ngayon ko lang mas naintindihan na habang sila ay hindi pa kumpletong iglesia, wala silang collection. Wala po silang, yung collection na from the attendees. Dahil ang paliwanag ay maaring sa kondisyon ng lugar na walang kakayanan. Pero dahil kahit na may kakayanan, sabi niya, parang may suporta galing po dun sa sending church. Kaya lang, hindi po enough para suportahan yun. Ang nagtuturo doon ay, Pastor, ay voluntaryo lang din. Sabihin, from his own pocket pa. Paano ba yan, Pastor? Ano ba ang masasabi niyo tungkol doon? Si Pablo, nung dumating sa isang lugar, ay nag-tent maker. Pero dahil wala pang suportang dumarating sa mga lokal na iglesia na tutulong sa kanya, syempre kinakailangan niya mabuhay. Alang na magtiis siya. Pero nung dumating yung tulong, ay naibigay ni Pablo ang mas panahon sa pagtuturo. Ngayon, yung pagkuha sa sariling bulsa, saan galing yung nagtuturo? Sa lokal na iglesia? Pastor, yan actually, parang di naman, mga retirees po kasi. Kaya parang, ang sabi po nila ay, hindi na sila nagtatrabaho. Instead, ang pinagmumulan ng kanilang, let's say, source of living, yung from their retirement. Pero parang case-to-case basis siguro yun, Pastor. Pero may tungkulin yung church na pinanggalingan nila na magbigay ng financial assistance. Meron, Pastor, parang minimal lang. Wala sa kanilang agreement na yon. Pero kung nais mo pagpapalayan ng iyong lokal na iglesia, hindi mo ginugutom o pinababayaan ang mga nagpapagal. Laging nababanggit yan, the labor is what? Ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. Kaya, minsan, biglang nakakalungkot, yung manggagawa ay pwedeng yung pinakamababa na tulong. Hindi yun ang principle talaga na makikita sa Bible. Yung tinatawag na law of nature, na yung mga gumigiik na baka, hindi mo bubusalan. Para sa akin, yung mga retiree, yung kanilang pensyon at lahat, gamitin nila yon para sa kanilang panahon, na ang haba-haba nilang panahon na nagtrabaho, bigyan naman sila ng paminsan-minsan na mag-out of town, nagbakasyon, dahil ang tagal nilang araw-araw ay nagtatrabaho. Tapos kukunin mo pa yun. Babawasan mo pa yun para sa kanila na mga pensyonado. Kung sila ay opisyal na sinugo ng iglesia lokal, may tungkulin yung iglesia lokal na nagpasugo sa kanila na sila ay wag busalan. Para sa pagkaunawa na kung ang paliwanag ay hindi pa naman kayo pastor o hindi pa naman kayo pero manggagawa na yun. Kaya yung ganun ay kuminsan ang makakakita nun ay ang diakono. Kasi sila ang in charge talaga sa sabi nga natin hindi lang yan hapagkainan sa mahihirap ayon kay Benjamin Kitch. Hapagkainan din yan sa Panginoon Lord's Supper at hapagkainan din ng tingnan nyo, hindi sinabi ni Benjamin Kitch na hapagkainan ng pastor, kundi hapagkainan sa ministerial support. So, ang point ay kung ito ay isang ministeryo ng paghayo at pag-ebanghelyo, ay tungkulin ng diakono na mag-alat ng pananalapi para doon.
Sabihin mo na lang sa ninong mo yun. Na yun yung posisyon ng RGBC. Kaya hindi tayo mag-impose dun sa kanilang lokal na iglesia. Salamat, Pastor. Kung wala na pong tanong, salamat. At we are on time. Improving